Matapos ang buong istorya sa pagkamatay ni Rion Akao at kung bakit nagkaharap noon si Sakamoto at Uzuki, ngayon ay i-review na natin ang chapter 121 at 122 ng Sakamoto Days. Masasasihan na natin ang mga kaganapan sa present day na siyang magpapatuloy sa mga eksena matapos ang pagpapalaran kay Sakamoto noon sa paglusob sa kota ni Uzuki sa Thailand. Makikita rin dito ang pagdating ng mga bagong kasamahan ni X at ang pagdating ng isang order member at marami pang iba ang ating matutunghayan sa episode na ito. Kaya, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena kina Shin at Sakamoto na nagkukwentuhan. Sabi ni Sakamoto, akala niya ay napatay na niya noon si Uzuki. Pero pagkatapos ng ilang taon, nagpakita raw itong muli. Nakikinig lang si Shin habang sinabi ni Sakamoto na ang gusto niya raw ay makapag-meet man lang ni Shin kay Akao nung buhay pa ito. Natanong ni Shin kung bakit at sagot ni Sakamoto, well, sa tingin ko kasi magiging entertaining yan. Sinabi ni Shin na para bang bully raw kung mag-isip itong si Sakamoto at may ibang rason pa raw itong si Sakamoto sa paghahabol kay Uzuki, iyon daw ay para ipaghingganti ang kaibigan niya noon. Nasagot naman ni Sakamoto, nasaktan talaga ako noon sa pagkamatay ni Akao, pero tapos na yun. Nakapag-move on na ako. Kasi kung pipiliin mo ang mundo ng assassin, dapat anytime handa ka talagang mamatay. Ganyan din sa kaso ng dalawa mong naging kaoma. Pero para kay Akira, iba ang lahat. Pwede pa siyang makabalik sa normal niyang buhay. Sa ngayon, baliw na baliw ako na ipaghingganti siya kasi kung kikilos ka agad tayo, maaaring huli na ang lahat. Sabi ni Shin, ganun din ang pakiramdam niya. Gusto rin niyang isalba si Akira. Sabi naman ni Sakamoto, naaalala niya noon ang sinabi kay Akao bago ito mamatay. Sana makahanap siya ng mga taong papahalagaan niya. Ngayon, marami na siyang pinapahalagahan at ayaw niya raw may mawala pa sa kanila. Kaya kung kaya niyang protektahan sila, gagawin niya ito. Dito, sinabihan ni Sakamoto si Shin na kailangan niya ang tulong nito at sagot ni Shin, of course. Maya-maya, dumating naman si Aoi at binati sila ng magandang umaga at tinanong kung kamusta ang kanilang paglilinis. Nagulat si Aoi nang makita sina Shin at Sakamoto na may kalat na pagkain at gamit. Sabi ni Aoi, anong mangyayari dito? Hindi ba naglinis kayo? Sagot ni Sakamoto, nagutom kami habang nagkukwentuhan. Sabi naman ni Aoi, pero magbubukas na ang store. Kaya sinabi ni Shin na gigisingin niya na sina Hiski at Duo para tumulong. Matapos yun, makikita si Nagomo sa isang hospital building na naglalakad sa koridor at binuksan ng isang room. Sabi niya, hindi ka papayagan na basta lang natatambay dito. Naaalala mo ba ang deal natin? Dapat patay na si noon. Sagot ni Yutsumura, 8 years na ang nakalilipas. Naaalala ko pa noon ang mga araw na inimbitahan ko itong si Nagomo para sumali sa order. Tumatanda pa rin pala ang tao kahit nasa state of coma ito. Makikita si Kindaka, ang patient na comatose sa loob ng 8 years. Sabi ni Nagomo, Mr. Yutsumura, sabi ng mga doktor wala nang pag-asa si Kindaka. Nananatiling buhay lang dahil sa respirator. Mahirap alamin hanggang kailan magtatagal. Sabi ni Yutsumura, hindi niya nahi-imagine na patuloy pang pinapanatili ng JAA ang buhay ni Kindaka sa loob ng 8 years, isang useless member. Posibleng nakipag-negotiate ang si Nagomo para mapa-extend ang buhay ni Kindaka. Sagot ni Nagomo, siyempre, si Kindaka ay isang importanteng witness sa pagkawala ni Uzuki, kaya hindi namin nahayaang mamatay siya. Napatingin si Yutsumura kay Nagomo at sinabi ni Nagomo, higit sa lahat, misyon mo, wala ka bang nanalaman tungkol sa pagkamatay ni Rion? Sagot ni Yutsumura, sa ngayon wala pa akong bagong impormasyon pero nag-deep dive ako sa investigation at natuklasan ko na may ginawa si Ron matapos itong mawala. Tanong ni Nagomo, anong klaseng investigation yon? Paliwanag ni Yutsumura, base sa nalalaman ko ang mga assassins ng JAA ay may naka-assign na ID number para sa official record sa mga misyon. Kapag namatay ang isang assassin, obvious na hindi nila ibabahagi ang ID number sa kahit sino. Natanong ni Nagomo, huwag mong sabihin na access mo ang database ng JAA. Paano mo nagawa yun? Sagot ni Yutsumura, may koneksyon ako bilang former number 2 ng JAA. Nung inimbestigahan ko ang records ni Akao, wala raw iniwang trail si Akao sa loob ng 8 taon. Pero nitong mga nagdaang buwan lang, biglang lumitaw ang record ni Akao na inaccess niya ang JAA site. Nagulat si Nagomo.
May inabot si Yotsumura na papel. Ayon sa papel, si Rion Akao pala ang nag-issue ng 1 billion bounty sa ulo ni Sakamoto. Impormasyon na nagpagulat sa Nagomo. Sabi ni Nagomo, hindi pala si Slur ang naglagay ng bounty, kundi si Akao. Kalokohan, obvious na pineke lang ni Slur para makita ang mga pinaggagawa niya. Besides, nakita na rin natin ang bangkay ni Akao noon. Subalit nang malaman ni Nagomo ang impormasyon, may na-realize siya. Iniisip niya sa kanyang isipan na nakakapagtaka na pagkakaabalahan pa rin ng isang tao ang paglagay ng 1 bilyong pabuya sa ulo ng isang assassin na nagretiro na. Bigla nang naalala niya ang esena noong matapos matalo ni Sakamoto si Koba. Makikita noon sa site na ang bounty sa ulo ni Higuchi at ni Koba ay 400 million, samantalang sinabi ni Akao na 1 bilyon pala ang halaga ni Sakamoto dahil siya lang ang nakatalo sa dalawa. Dito naisip ni Nagomo na buhay pa si Akao sa esenang yon. Samantala, sa huta ni Uzuki, makikita si Mafuyo na sinipang isang bola na nasalo naman ni Gakko. Sabi ni Mafuyo, lugi, dahil makailang beses na siyang na-block ni Gakko. Napansin ni Kashima na umiyak pala si Mafuyo. Sinabi niya kay Gakko na parang hindi naman mature ang kilos ni Gu kay Mafuyo. Sa isip naman ni Gakko, gusto niyang siya sana ang sinisipa ng bola. Maya-maya, umalis si Mafuyo at sabi ni Turamaru, siya na naman. Sinabi ni Gakko na sawa na siyang maging goalkeeper kaya sinabihan ni Kashima si Turamaru na sila na lang ang maglaro. Sagot ni Turamaru, no thanks. Biglang napansin ni Uzuki ang dumating na bola sa lugar na may kalat. Sinipa niya ito at nagpaparehang Gakko. Nasalo rin ni Gakko ang bola ngunit nadikit siya ng husto sa pader dahil sa lakas ng sipak. Sinabi ni Gakko, Napay, long time no see, Kumanomi at Haruma. Dumuting ang dalawa pang miyembro ng grupo ni X, mga kaibigan na tinutukoy sa mga nakaraang chapter. Sinabi ni Kumanomi kay Gu, ikaw ang bata, Miss Kumanomi ako, para bang kinakabahan sina Nagomo at Uzuki sa kanilang harapan. Sa isip ni Kashima, napatahimik daw nitong babae si Gu, kaya ninaya ni Gakko si Haruma na mag-exercise na muna silang dalawa. Sabi ni Haruma, pagod siya mula sa kanilang napakahabang trip kaya kay Kumanomi na lang siya makipaglaro. Sagot ni Kumanomi, game daw siya. At sabi ni Gakko, pass lang muna. Tinanong ni Haruma si Uzuki kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Sagot ni Uzuki, wawasakin natin ang order at kailangan ko ang tulong nyo rito. Sagot ni Haruma, kung ganon, tara, kailangan na nating umatake habang mainit pa ang bakal. Tinanong ni Kashima si Uzuki kung sino ang mga ito. Sagot ni Uzuki, tama, ipapakilala ko sila sa inyo ng maayos. Sila ang mga kasamahan ko noon sa Alcamar Orphanage kasama si Gakko, sina Haruma at Kumanami. Tinanong ni Kumanomi sina Haruma kung nasaan na sina Gozo at Thank You. Sagot ni Kumanomi, magjo-join lang sila mamaya. Sa isip ni Kashima, mula sa Alcamar Orphanage ang dalawa at may paparating pa. Tinanong ni Kumanomi si Kashima kung sino siya. Sagot ni Kashima, ako? Kashima. Sabi ni Kumanomi, kailangan niyang tanggalin ang maskara. Sagot ni Kashima, paumanhin. Ipapakita ko lang ang mukha ko kung may tiwala na ako sa isang tao. Sinabi ni Gakko kay Kashima na hindi na kailangang maging ganito. Sagot ni Kashima, paumanhin Gakko pero may sarili akong batas. Gumawa ng hand gesture si Kumanomi at sinabihan siya ni Go, teka muna. Laking gulat ni Kashima nang bigla na siyang natanggalan ng maskara ni Kumanomi kahit malapit sila sa isa't isa. Sabi ni Kumanomi, ngayon nakita ko na ang mukha mo, ikinagagal akong makilala ka, Kashima. Sa isip ni Kashima, ha? Anong nangyari? Para akong pinalapit ng babaeng ito. Sabi ni Haruma, maganda naman na may sariling rules pero huwag kalilimutan ang purpose ng rules ay maprotektahan ang sarili mula sa panganib. Sabi ni Uzuki, magaling, tapusin na natin ang introductions. Sa isip ni Mafuyo, ano yon? Telekinesis? Ayaw naman ni Turamaru pero sa split second bigla na raw napalapit ang lalaking mukhang deer sa anya. Maya-maya tinignan ni Kumanomi si Mafuyo kaya tinanggal naman ni Mafuyo ang face mask at sinabi, ako po si Mafuyo. Nagpanik si Turamaru. Nilapitan ni Kumanomi si Mafuyo. Magaling, nakita ko kung paano mo ipinakilala ang sarili mo at tinanggal mo pa ang mask. Sa isip ni Turamaru, ang galing ni Mafuyo na makuha ang pabor ng isang tao. Sa isip ni Kashima, kung kasama ang dalawa, may chance na sila sa order, pero may masamang pakiramdam siya. Matapos yun sa airport, makikita sila ng Sakamoto na magpapaalam kina Aoy. Sinabi ni Aoy mag-ingat kayo sa Thailand at huwag mag-overreact.
Tinanong ni Hana, sasama ba si Shin kung pupunta sila ng Shizuoka? Sabi ni Shin, magtitrade na lang kami ng souvenir pagbalik. Sinabihan ni Sakamoto si Lu na bantayan ng kanyang mag-ina. At sabi ni Lu, ako na ang bahala. Sabay may ibinigay siyang envelope kay Sakamoto na mula raw kay Wutang. Nasabi naman ni Sakamoto na ayos lang at ang bilis daw talaga magtrabaho ni Wutang. Na flashback muna at makikita si Wutang hawak-hawak ang drawing ni Amain. Nasabi rito na in other words, gusto raw nilang ipagamit sa kanya ang info mula sa JCC patungkol sa abandoned warehouse upang malocate niya ang hideout ni Slur. Busy raw talaga siyang tao at alam nila iyon. Nasabi naman ni Shin, oo, alam namin, salamat kasi ikaw ang alam naming magaling sa mga bagay na ito. Sana ibilisan mo agad kung posible. Kaya umalis na si Wutang at sinabi, gagawin ko lang ang gusto ko na wala namang masyadong clue na binigay ni Shin sa kanya upang malocate ang lokasyon o hideout ni Slur. Sinabihan naman ni Shin si Wutang na may binake raw na cookie si Luke sa kanya. Kinuha kaagad ni Wutang at pinagkakain ito. Sabay sabi, bigyan niyo lang ako ng 3 araw. Pero ang totoo pala ay si Shin ang nag-bake ng cookies na yon. Sa isipan naman ni Shin, sabi niya na sana ay ayos lang ang lasa nito. Matapos ang flashback, bumalik na tayo sa kasalukuyan. Nagpaalam si Nao at sinagot ni Amain, oh Shin, nagwa-wonder lang ako paano kayo makakasakay ng eroplano. Sabi naman ni Amain, nakalagay kasi doon na bawal ang mga armas sa flight. May 3-section staff si Shin, glove mula kay Seba si A, at rifle si Hiske. Nasabi ni Amain, wala pa tayong plan. Sabi ni Hiske, ano pa ang gagawin ko kung wala ang rifle ko? Sabi naman ni Shin, naalala ko noon, wala rin kaming dala sa JCC test. Nasabi ni Sakamoto, huwag kayong mag-alala, may special gate tayo para dito. Sabay tinuro ni Sakamoto ang gate at makikita ang operator na pinapasok ang bagahe ni Sakamoto, punong-puno ng weapons. Ayos, pare, sumakay na kayo. Sabi ni Shin. Ang bilis naman, dagdag ni Shin. Nasabi ni Sakamoto na ang special gate ay para sa assassin missions. Ngunit kailangan mag-apply in advance para makadaan. Matapos iyon, lumipad na sila patungong Thailand. Natanong ni Hiske, ano ba ang gagawin natin sa Thailand? Sabi ni Shin, makinig ka. Una, ilocate ang hideout ni Slur at hulihin siya. Pangalawa, iwasan na magkita sina Akira at Uzuki. Sabi naman ni Kamoto, kung ipapaubaya sa JAA, posibleng mapahamak si Akira dahil makikipagkasundo siya kay Uzuki. Nasa inyo ang kapalaran ng misyon. Sabi ni Hiske, nakuha ko na. Subalit ayaw ni Shin na masadong kumpiyasan si Hiske dahil ito ang unang misyon niya sa matagal na panahon. Pagdating sa Bangkok Island, nagulat si Hiske na makita niyang nawawala ang kanyang bag. Sabi ni Shin, huwag kang magpanik, hihintayin lang natin ang bag. Pero 15 minutes later, habang huling ikot na ang baggage carousel, nakita ni Hiske ang kanyang suitcase. Subalit iba ang kumuha nito, ang order member na si Hyo. Sabi ni Hyo, ibang klase ka bata, sinusubukan mo bang nakawin ang bag ko? Sabi ni Hiske. Sa isipan niya, gabi, malaki pa siya. Pero kalaki ng mga foreigners. Sabi ni Hiske, pero akin kasi ang suitcase na yon, bitawan mo. Sabi ni Hyo, ito pala ang sinasabi nilang walang hiya. Bitaw ka o makakatigam ka sa akin. Hinawakan ni Hiske ang suitcase. Paumanhin, pero parehas lang tayo. Wala na akong panahon para sa laban. Persistent pa rin si Hiske. Pakiusap sa uli mo yan. Napaka-importante nito sa akin. Nainis si Hyo at buksan niya ang suitcase sa harapan ni Hiske. Oh, tingnan mo, maraming parehong suitcase dito sa airport, sira ulo. Sabi ni Hiske, tama ka, nasa na ba yung sa akin? Umalis na sana si Hiske pero hindi siya sumuko. Tanong niya, may mamahaling ka bang gamit doon? Sabi ni Hiske, hindi, mumurahin lang yon. Pero kung wala, hindi ko matutulungan ang aking kaibigan na nangangailangan. Nakuha ang atensyon ni Hyo at tumawag siya. Paumanhin, may sakit ang tiyan mo, malilate ako ng 1 oras. Sabi ni Hyo, tutulungan kita maghanap ng bag mo. Tara. Sabi ni Hiske, totoo ba? Sabi ni Hyo, oo, may 1 oras lang tayo. Nagpasalamat si Hiske at tinanong ang pangalan niya. Sagot ni Hyo, Hyo. Sabi ni Hiske, ayos ng pangalan. Ako pala si Hiske. Ang galing mo sa Japanese, Hyo. Sagot ni Hyo, sira ulo, Japanese din ako, bata. Nakita sina Hyo at si Hiske sa makakatawa at pananabik na eksena at tutulungan ni Hyo si Hiske sa paghahanap ng nawawalang bag. Isang paghahanap na mauuwi sa inaasahang encounter sa susunod na chapter. Kaya dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, like, comment, or subscribe na rin para sa iba pang videos tulad nito. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime at magkita-kita tayo sa susunod.